Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 961, Windstorm sa Dagat Huang. Napakabilis, tumulak ang bangka habang lumilikha ng malalaking alon. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay naglabas ng abstruse na chi at ginamit ang Xiaoyao agility technique para habulin ang bangka. Gayunpaman, mas mabilis pa rin ang bangka. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang patriarch ng Xiaoyao sect at pinanood ang bangka na papalayo ng palayo. Galit na galit siya. Si Lin Feng ay nakatakas muli. Matay. Sigaw ng patriarch ng Xiaoyao sect na galit na naglabas ng hindi kapanipaniwalang dami ng chi. Nagulat ang mga tao sa di kalayuan. Gaano kalakas? Sino ang nakasakit sa isang cultivator na kayang maglakad sa dagat ng Huang mag-isa? Sa kabutihang palad, ang bangka ay mahusay na protektado at mas mabilis. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay nagtaas ng manggas at bumalik sa dalampasigan. Kahit malakas siya, hindi siya umasa sa lakas niya para tumawid ng dagat. Ito ay masyadong mapanganib. Maraming tao ang namatay sa pagsubok. Nakahinga si Lin Feng nang makitang hindi makasunod sa bangka ang patriarch ng Xiaoyao sect. Salamat, sabi ni Lin Feng kay Miss Yang. Kung hindi niya hiniling na umalis ang kapitan, naghintay siya. Delikado sana iyon. Wala lang talaga. Walang pakialam na sabi ng dalaga. Pagkatapos ay sinabi niya kay Lin Feng. Sabi niya nagbago ang mukha mo, bakit hindi ko makita? Hinubad ni Lin Feng at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga mastara at mukha silang mas bata. Anong kamanghamanghang mga mastara? Pambihira sila. Anong hindi ka panipaniwalang mga mastara? Bulong ng dalaga. Nakapagtataka, hindi man lang niya makitang mga mastara iyon. Talaga. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Ang mga maskarang iyon ay talagang hindi ka panipaniwala. Kahit na ang mga malalakas na Zun cultivator ay hindi makita ito. Hindi alam ni Lin Feng kung paano sila ginawa ni Mr. Xiao. Ang mga maskara na iyon ay malamang na hindi mabibili ng salapi. Walang sinabi ang dalaga. Naglakad siya patungo sa main hall ng bangka. Sa loob ng bangka, mayroong isang pangunahing bulwagan at mga silid ng paglilinang. Kahit sa bangka, hindi maaaring pabayaan ang paglilinang. Para sa 20 kristal, kailangang mayroong ilang mga kalakal. Si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan ay nasa unahan na nakatingin sa malabong chi na bumabalot sa bangka. Madilim at malakas ang hangin. Pinabilis nito ang tibok ng kanilang mga puso. Nagkaroon ng bagyo sa Huangxi. Isang layer ng abstruse energy ang nabasag mula sa hangin iyon. Hindi lang si Lin Feng. Maraming tao na unang sumakay sa bangka ay pumunta sa harapan upang tingnan ang madilim na ulap. Gaano kalakas ang mga taong kayang tumawid sa dagat ng mag-isa at walang nararamdaman. Akala ng marami sa mga pasahero. Kung balang araw, kaya nilang tumawid sa dagat ng mag-isa, gaano kaganda iyon. Walang makikita, pumunta ka at magpahinga. Sabi ng isang tao. Ito ay ang kapitan ng bangka. Palagi siyang nasa unahan, total siya naman ang nagdadrive. Ang pulang tanso, purple golden o purple jade warship at Mingyu boats ay sobrang solid. Nilikha sila ng napakalakas na cultivator. Ang mga bangka ay makapangyarihan, ang mga kapitan ay napakalakas ding cultivator, hindi na kailangang banggitin na ang mga patong ng proteksyon na gawa sa abstruse chi ay napakatibay din. Ang kapitan ay mukhang ordinaryong cultivator, ngunit sa katotohanan, siya ay napakalakas. Malaki ang paghanga ni Lin Feng sa kapitan. Ang ilang mga tao ay pumunta sa pangunahing bulwagan upang magpahinga, ang iba ay pumunta sa mga silid ng paglilinang. Ngunit hindi gumalaw si Lin Feng, nanatili siyang nakatitig sa mga ulap. Gaano kalakas? Ginawa siyang mangarap ng gising tungkol sa layunin at paglilinang. Naalala niya na sa Zuyu, ang mga cultivator ng Zuan Chi layer ay itinuturing na malakas. Sa Ganyu o kahit sa dagat ng Huang, ang Zuan Chi layer ay itinuturing na napakababang antas. Gusto ni Lin Feng na maging mas malakas. Hindi siya nasiyahan sa kanyang kasalukuyang antas. Ano ang iniisip mo? Tanong ng kapitan kay Lin Feng nang makita niyang hindi umaalis ang mga kaibigan niya. Curious siya kay Lin Feng. Ang mga cultivator ng una at ikalawang layer ng Tianqi, hinabol ng isang napakalakas na Zun cultivator. At saka, hindi tumingin si Lin Feng sa kapitan ng may takot tulad ng karamihan sa mga tao. Mukha lang siyang normal. Ngunit para sa mga cultivator ng una at ikalawang layer ng Tianqi na maging napakatahimik at walang malasakit, sila ba ay mula sa mga aristokratikong pamilya. Malamang sanay na silang makakita ng mga Zun cultivator. Hindi niya alam na napakaraming pinagdaanan ni Lin Feng. Hindi rin niya maintindihan ang nararamdaman ni Lin Feng. Nakipaglaban si Lin Feng sa mga Zun cultivator, nakatanggap din siya ng mga turo mula sa mga Zun cultivator, at nakilala niya ang mga hindi kapanipaniwalang mga Zun cultivator. Kaya syempre, nanatiling kalmado si Lin Feng kapag kaharap ang mga Zun cultivator sa kasalukuyan. Nagtataka lang ako kung ano ang mangyayari kung walang ganoong layer ng proteksyon. Bulong ni Lin Feng. Isara ang iyong tuka ng uwak at huwag gumawa ng mga hindi magandang salita. Galit na sabi ng taong iyon. Mukha siyang takot na takot. Nakakagulat, ang mga cultivator ng una at pangalawang layer ng Tianqi ay naglakas loob na sabihin ang mga bagay na iyon. Alam mo ba na kahit ang pinakamalakas na Zun cultivator ay maaaring mamatay sa dagat na iyon? Huwag kang magalit, hindi ako nag-isip bago magsalita. Nakangiting sabi ni Lin Feng.
Ang isang Zone Cultivator na pumupuna sa kanya dahil siya ay isang TN-level cultivator ay normal. Nasanay na si Lin Feng noon. Emph. Malamig na umungol ang taong iyon at hindi na kumibo. Tila dahan-daang lumipas ang oras sa bangka. Hindi makita ng karamihan ang langit o kung anuman, napapaligiran lang sila ng madilim na ulap. Tila maaaring magsimula ang bagyo anumang oras. Padilim ng padilim ang langit, halos apokaliptik. Ang hangin ay naglalabas ng mga sipol. Ngunit, pinuprotektahan pa rin ng mga layer ng proteksyon ang bangka sa lahat ng ito. Hindi natuwa ang kapitan ng bangka nang makita ang bagyong iyon. Kalokohan, bagyo. Malamig niyang sinulyapan si Lin Feng at sinabi, "Sana hindi ka nagdala ng malas sa amin, kung hindi." Pagkatapos, sinulyapan niya ang karamihan at sinabing, "Pumunta ang lahat sa main hall at huwag lumabas. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Pumunta ka rin." Sabi ng kapitan kay Lin Feng at sa kanyang mga kaibigan. Maraming tao ang mukhang takot nang marinig ang kapitan. Ito ay isang bagyo. Maraming tao ang nagsimulang mag-usap habang naglalakad pabalik sa main hall. Takot na takot sila. Isang kilalang katotohanan na ang mga bagyo sa dagat ng Huang ay lubhang mapanganib. Ito rin ang pinakamalaking takot ni Mingyu sailors. Ang mga bagyo sa dagat ng Huang ang pinakamadalas na sanhi ng mga aksidente. Manalangin lamang ang mga tao na maging maayos ang lahat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 962, Isla ng Siyam na Dragons. Napagtanto ni Lin Feng at ng kanyang mga kaibigan kung ano ang nangyayari dahil lahat ng tao sa bangka ay nagbubulungan. Natakot silang lahat dahil sa reaksyon ng kapitan. Sa sandaling iyon, may sumigaw ng galit na galit. Ang mga itim na ulap ay umaatake sa bangka at ginagawa itong marahas na nanginginig. Nakakatakot. Ang patriarch ng Xiaoyao sect ay hindi gaanong nakakatakot. Isip ni Lin Feng. Tinatawid nila ang isang bagyo at malakas na tunog ang tumatagos sa kanilang mga tainga. Ito ay isang patay na espiritu. Nakita ni Lin Feng ang isang pares ng nakakatakot na mga mata. Ayon sa mga alamat, ang dagat ng Huang ay isang larangan ng digmaan noong nakaraan at maraming tao ang namatay doon. Pumasok ka. Sigaw ng kapitan ng bangka kay Lin Feng at sa iba pa. Ang bangka ay tamba ngayon. Tingnan mo, sabi ni Lin Feng, umiling-iling. Dagdag pa niya. Pumunta ka sa main hall. Papasok na ako in 5 minutes. Gusto ko ring tumingin. Sabi ni Huang Fulong na kumikislap ang mga mata. Nasasabik na siya dahil sa bagyo. Nakasimangot ang isang malakas na cultivator sa kanilang tabi. Gusto ng mga taong iyon na manood ng bagyo. Sa gusto mo, sabi ng taong naglabas ng nakakalokong chi. Boom. Isang nakakakilabot na enerhiyang abstruse ang bumagsak sa layer ng proteksyon. Ang taong iyon ay umungol at ang kanyang chi ay bumalik sa kanya. Anong sakuna? Sabi ng taong iyon. Nakakatakot ang bagyo. Padilim ng padilim ang langit. Hindi na makabalik ang bangka ngayong nasa kalagitnaan na sila ng bagyo. Tila maraming patay na kaluluwa ang tumataghoy sa kanilang paligid. Wow! Ang langit ay naging madilim. Nakita lamang ni Lin Feng ang isang malaking bibig na nagtatangkang lunukan ng bangka. Boom boom boom. Malakas na yumanig ang bangka. Kumalat sa hangin ang mga dagandong na tunog habang nagsimulang pumutok ang napakaabtek na enerhiya. Halos matamba si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan. Maraming tao ang natakot. Tubog ba ang bangka? Mamamatay na ba tayo? Isip ni Lin Feng. Hindi niya akalain na ang paglalayag sa Huangxi ay nakakatakot. Kung nabasag ng bagyo ang bangka, malamang namamatay sila. Napakadilim ng kapaligiran at wala na silang makita. Lin Feng. Sabi ng isang tao. Si Tang Yuyu iyon. Oo, sagot ni Lin Feng. Mas maraming dagandong ang kumalat sa hangin habang si Lin Feng ay itinutulak sa ibang lugar. Mamamatay ba tayo? Tanong ni Tang Yuyu. Nanatiling tahimik si Lin Feng. Sila ba? Hindi niya rin alam. Huwag kang mag-alala. Ang abstruse na enerhiya ay sapat na solid. Sabi ni Jun Moshi. Tama. Pupunta tayo sa Bahuang para hindi tayo mamatay dito. Sumigaw si Lin Feng. Fei Yang, Huang Fulong, kausapin mo kami. Okay lang ako. Sabi ni Yun Fei Yang. Lokong panahon, wala tayong makita. Sabi ni Huang Fulong. Nakakatawa ang lalaking iyon. Nagpatuloy ang bagyo. Kung masira ang layer ng proteksyon, mamamatay sila. Matapos ang tila mahabang panahon, tumahimik ang bagyo. At gamaan ang pakiramdam ng lahat. Sa wakas, nakakita sila ng liwanag. Nilinggan ni Lin Feng ang bagyo. Parang panaginip. Pero sa wakas, tumahimik na naman. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo. Ang abstruse protection layer ay mukhang mas maliwanag. Mayroong ilang mga bitak sa loob nito. Kung magkakaroon pa ng bagyo, tiyak na masisira ito. Tumingon si Lin Feng at nakita si Tang Yuyu at ang iba pa. Tumiti ang mga ito pabalik sa kanya. Tumiti din si Lin Feng. Hindi nila akalain na dadaan sila sa ganoong bagyo. Sumimangot ang kapitan, tumalikod at naglakad patungo sa karamihan. Pinuntahan niya ang magandang babae at sinabi, "Miss Yang, malamang natakot ka." Umiling ang dalaga at sinabi, "Ayos lang. Alam kong solid ang mga bangka mo. Mag-ingat ka lang." "Sige. Naiintindihan ko," sabi ng kapitan na tumatango. Ang bangka ay hindi maaaring dumaan sa isa pang bagyo tulad nito. Nagulat ang karamihan, ang una niyang ginawa pagkatapos ng bagyo ay humingi ng tawad sa dalaga.
Sino ang babaeng yun? Nagpatuloy ang pag-andar ng bangka. Sa isang punto, may lumitaw, tila isang malawak na teritoryo. Ang Chinang Huangxi ay umaagos sa kalangitan sa di kalayuan. Ano ang nangyayari? Isa pang bagyo. Mukhang tensyonado ang kapitan. Lumitaw ang mga itim na tuldok sa abot-tanaw at napakabilis ng mga ito. Napakabilis, nakita nila kung ano ang mga itim na tuldok na iyon. Sila ay mga barko sa dagat. 5-6 na bangka ang sabay-sabay na gumagalaw at patungo sa kanila. Nagulat ang kapitan ng bangka. Sa isang iglap, napalibutan nila ang bangka. Mga minamahal, kami ay mula sa Island of the Nine Dragons, iniisip namin ang aming sariling negosyo at ikaw ang bahala sa iyo. Sabi ng kapitan. Ang dagat ng Huang ay malawak. Mayroong ilang mga tao na nagsasanay sa pagtatanim sa ilang mga isla. Sila ay naging lubhang malakas sa paglipas ng panahon. Nagsanay sila ng pagtatanim sa gitna ng dagat ng Huang at pangunahing nagnakaw ng mga kayamanan. Ang mga tao mula sa isla ng Nine Dragons ay mga pirata at sila ay napakalakas. Pwede ka nang umalis, gusto lang namin ang bangka mo. Masungit na sabi ng isang tao. Ano ang nangyayari? Pagkatapos ng bagyo, mga pirata. Kung gusto mo ang barko ko, maaari kang pumunta sa Mingyu Sailors at kumuha ng isa. Sabi ng kapitan. Naiinis din siya. Gaano kalis ang makaharap ng mga pirata? Malakas ang mga pirata na iyon at hindi natatakot sa Mingyu Sailors. Kalokohan. Alis. Sabi nung taong yun. Ang ilang mga silweta ay tumaas sa hangin at naglabas ng malabong chi. Lahat sila ay mga Zun cultivator. Hindi ka pumunta para sa bangka, tama? Sabi ng kapitan. Napakaraming malalakas na cultivator ang naroon, halatang hindi para sa bangka. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 963, Survival. Atake. Sabi ng isang pirata nang makitang hindi nagre-react ang kapitan. Nakakatakot ang kanyang chi, pinaikot ng kapitan ang bangka. Malalaking alon ang gamulong habang sinusubukan niyang tumakas. Gusto mong tumakas? Sabi ng isang pirata na may malamig na ngiti. May iba pang mga bangka na nakapaligid sa kanila. At saka, napakalaki ng mga bangkang iyon. Ilang tao pa ang umangat sa hangin at sila rin ay mga Zun cultivator. Ang kapitan ay mukhang walang pag-asa. Higit pang mga Zun cultivator. Ang mga pirata ay mayroong napakaraming Zun cultivator. Napapaligiran si Miss Yang ng kanyang mga bodyguard. Malamig silang nakatingin sa mga Zun cultivator. Ngayon, kami ay napakawalang swerte. Sabi ng kapitan. Naiintindihan niya ang nangyayari. Pagkatapos ng bagyo, ang kanilang bangka ay puno ng nakanganga ng mga sugat, ang kanilang abstruse na enerhiya ay hamina. Ngayon, maraming malalakas na cultivator ang lumitaw, kaya hindi niya maprotektahan ang mga taong sakay. Inilabas ng mga pirata ang chi at inatake ang mga layer ng proteksyon ng bangka. Lumitaw ang mga nakakasilaw na ilaw at ang mga layer ng proteksyon ay naglabas ng mga tunog ng kaluskos. Napahamak na tayo. Naisip ng karamihan. Ang mga layer ng proteksyon ay naghiwa-hiwalay. May mga bitak sa lahat ng dako. Gotcha. Isa pang tunog ang kumalat sa hangin. Nagpatuloy ang pagsira ng abstruse energy. Ang ilang nakamamatay na chi mula sa dagat ay nagsimulang tumagos sa bangka. Bibigyan ka namin ng isang pagkakataon. Kung malakas ka, sumakay ka sa bangka namin at mabubuhay ka. Sabi ng mga pirata sa karamihan. Binibigyan nila ng pagkakataon ang karamihan na mabuhay. Umaasa sa kanilang sariling lakas, kailangan nilang sumakay sa kanilang bangka, ngunit kung kaya lang nila. Kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang sumakay sa bangka ng mga pirata. Iyon lang ang pagkakataon nila, kung hindi ay mamamatay sila na nasasakal sa chi ng dagat. Boom! Isang silweta ang naging isang sinag ng liwanag at lumipat patungo sa bangka. Gusto nilang pumunta sa bahwang, paano sila mamatay doon? Biz. Isang nakakatakot na chi ang pumaligid sa taong iyon, ang kanyang balat ay biglang binalatan ng chi mula sa dagat. Ang mga tao ay biglang mukhang desperado. That chi could destroy almost anything. Namatay ang taong iyon sa himpapawid at nahulog mula sa langit patungo sa dagat. Ang mga tao ay natakot, ang kanilang mga puso ay tumibok. Ang taong iyon ay hindi nakaligtas kahit isang segundo sa labas. Ang distansya sa pagitan ng dalawang bangka ay napakaliit, napakalapit ngunit napakalayo. Mamatay. May ibang lumabas at naging espada. Boom. Pinalibutan ng chi ng dagat ang taong iyon at natuklap ang balat nito. Hindi. Sigaw nung taong yun. May kung anong tumutusok sa kanyang katawan. Pagkatapos, namatay siya. Walang pag-asa ang karamihan. Napahamak sila. Ang kapitan ay bumangon sa himpapawid, binalot ang kanyang sarili ng walang kabuluhang enerhiya at umalis. Ang malalakas na cultivator mula sa Island of the Nine Dragons ay hindi napigilan na umalis. Hindi sila tumingin sa kanya. Hindi siya ang kanilang target. Umalis siya. Hindi nakaimik ang karamihan. Umalis ang Zun cultivator ng Mingyu Sailors. Iniwan niya silang mag-isa, na nakaharap sa mga pirata. Miss Yang, wala kaming gagawing laban sa iyo, syempre. Mangyaring sumakay sa aming bangka. Sabi ng isa sa mga pirata. Ang mga tao ay namangha. Gusto ng mga pirata si Miss Yang. Dahil sa kanya, kailangan nilang dumaan sa mga paghihirap. Lin Feng. Nagpapanik si Tang Yuyu at ang iba pa. Nakaligtas sila sa bagyo at ngayon.
Mukhang mahirap talagang tumawid sa dagat na iyon. Dadalhin kita sa Island of the Nine Dragons. Maghintay at huwag magpanik. Magkita tayo sa bahwang. Sabi ni Linfang. Nagulat naman ang mga kaibigan niya. Ano? Paano siya? Ano naman sayo? Ano ang gagawin mo? Sabi ni Tang Yuyu. Ano ang plano ni Linfang? Huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay. Napagkasunduan na naming magkita sa bahwang. Ako ay magiging isang Imperial Cultivation Disciple sa ilalim ng pangangasiwa ni Emperor Shi o ni Emperor Yu, kaya tandaan na pumunta at makita ako. Sabi ni Linfang, gamit ang telepathy sa pagkakataong ito. Naunawaan nila na sinusubukan niyang magpadala sa kanila ng mensahe. Ang ibig niyang sabihin ay tiyak na kailangan nilang maging mga alagad ng imperial na paglilinang upang mahanap siya. Hindi. Wala kang paraan para mabuhay. Nakikitira ako sa iyo. Sabi ni Tang Yuyu. Hindi siya naniwala kay Linfang. Hindi sila dadalhin ni Linfang sa Island of the Nine Dragons kung mayroon talaga siyang paraan para mabuhay. Mananatili siya sa kanila. Maliban kung gusto ni Linfang na makipagsapalaran. Hindi. Sabi ni Linfang na umiling. Hindi naintindihan ni Tang Yuyu at ng kanyang mga kaibigan. Linfang, hindi ka maaaring mag-adventure ng mag-isa. Sabi ni Jun Moshi. Wala akong choice. Makinig ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Matigas na sabi ni Linfang. Si Jun Moshi at ang kanyang mga kaibigan ay umiling. Iniunat ni Linfang ang kanyang kamay at hinawakan ang mga pisngi ni Tang Yuyu na nakangiti at sinabing. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mamamatay. Boom. Isang nakakatakot na enerhiya ang lumitaw. Isang grupo ng mga tao ang bumangon sa himpapawid. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo at nakita si Miss Yang na tumatakas na may dalang lifeboat. Isang lifeboat. Ang karamihan ay namangha. Paano siya makakatakas gamit ang isang lifeboat? Miss Yang, hindi ka makakatakas. Sabi ng isang pirata na naglalabas ng silang energies. Hindi, ayaw kong mamatay. Isang nakakakilabot na hiyaw ang kumalat sa hangin. Ang mga tao ay tumingin sa chi ng dagat na pumapasok sa bangka ngayon. May mga taong namatay at naging abo. Walang pag-asa ang karamihan. Mamamatay ba sila? Lumitaw ang yelo at nagsimulang umulan ng nyebe. Inilabas ni Linfang ang chi ni Linglong. Sa isang iglap, mukha siyang hayop na napakadalisay ng enerhiya. Empty space bestial illusion technique. Sabi ni Linfang. Lumitaw ang mga layer ng snow sa paligid niya, at lumitaw ang isang manyeb na tanawin. Ihahatid kita sa bangka gamit ang nalalatagan ng nyebe na kalsada, magtiwala ka sa akin, hindi ka mamamatay. Sinabi ni Linfang sa mga tao nang lumitaw ang isang walang laman na espasyo na nalalatagan ng nyebe. Ang mga tao ay namangha habang nakatingin sila kay Linfang. Ang taong iyon ay maaaring makatulong sa mga tao na makasakay sa bangka ng mga pirata. Magtiwala ka lang sa akin, ligtas ka. Sabi ni Linfang na walang pakialam. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 964, natigil. Ang nalalatagan ng nyebe na landas ay tila isang ilusyon. Makakarating nga kaya sila sa bangka ng mga pirata gamit ang landas na iyon. Sila ay nag-aalinlangan at nag-alinlangan. Kung hindi ka pupunta, kakanselahin ko ang spell at mamamatay ka. Malamig na sabi ni Linfang nang makita niyang nag-aalangan ang mga tao. Kung hindi sila sumakay sa bangkang iyon, mamamatay sila. Hayaan mo akong subukan. Sabi ng isang taong tumuntong sa nyebe na landas. Nakaramdam ng sobrang lamig ang taong iyon ngunit mukha pa rin siyang maayos at masaya. Napagtanto niya na ang chi ng Huangxi ay hindi nakakaapekto sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ito ay sariling mundo. Dumating ang taong iyon sa bangka at iniwan ang ilusyon. Boom, boom. Ang mga tao ay biglang nagsimulang tumakbo ng galit na galit patungo sa bangka ng mga pirata. Tigtas silang makakarating sa bangka dahil sa nyebe na daanan ni Linfang. Bilisan mo, sabi ni Linfang kay Tang Yuyu at sa kanyang mga kaibigan nang makita niyang hindi na nagdadalawang isip ang mga tao. Bilisan mo, galit na sigaw ni Linfang. Ang ilang mga tao ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin at nagsabi, magkita tayo sa bahwang. Ang ilan pang mga tao ay lumakad papunta sa nalalatagan ng nyebe na landas, na sinundan ng marami pang iba. Tumingin ang mga pirata kay Linfang at nakasimangot. Isang walang kwentang cultivator ng ikalawang layer ng Tianqi ang nakakaalam ng mga ilusyon. Interesting ang lalaking iyon. Kawili-wili, bata, sumakay ka rin sa bangka. Sinabi ng isa sa mga pirata kay Linfang. Ang mga pirata ay interesado kay Linfang, marahil siya ay may magagandang kayamanan. Gayunpaman, biglang nagbago ang nalalatagan ng nyebe na landas at patungo na ngayon sa loob ng Huangxi. Bata, anong ginagawa mo? Malamig na tanong ng isang pirata kay Linfang. Hindi nagsalita si Linfang at tumakbo sa snowy tunnel na papunta sa Huangxi. Anong ginagawa mo? Ang mukha ng Zun Cultivator ay nagbago ng husto. Itinaas niya ang dalawang kamay at naglabas ng magnetic energies para subukang lumapit sa kanya si Linfang. Ngunit si Linfang ay nasa Huangxi na ngayon. Lumitaw ang malalaking alon nang mawala si Linfang sa kailaliman ng dagat. Linfang. Sigaw ni Tang Yuyu na ang mukha ay namutla. Sumakit ang puso niya. Tumalon si Linfang sa dagat at hindi sumunod sa kanila. Huwag kang mag-alala. Sinabi sa amin ni Linfang na magkikita kami sa bahwang, ngunit tiyak na malayo pa ang kanyang landas para makarating doon ng mag-isa.
Sabi ni Junmo Shi na nakatingin sa mga hindi magandang alon ng Huangxi na parang sinusubukang pasayahin ang sarili. Ang nakakatakot na dagat na iyon ay maaaring sirain ng mga abstruse na enerhiya at si Lin Feng ay nasa loob. Ano kaya ang mangyayari? Nalungkot pa rin sila. Mabubuhay kaya sa dagat na iyon ang isang cultivator ng pangalawang layer ng Tianqi? Kakaibang bata, wala siyang pakialam sa sarili niyang buhay. Sabi ng Zun cultivator na nakatingin sa dagat. Hindi niya inaasahan na magpapakamatay si Lin Feng. Si Lin Feng ay nasa dagat ngayon at kitang-kita niya kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Ang Qi ng Huangxi ay naglalabas ng napakalakas at mabangis na tunog. Marami na sigurong patay na espiritu ang dumarating para patayin siya. Ang manyab na lagusan ay unti-unting naaagnas ng Qi ng Huangxi. Ngunit isang maliwanag na ilaw ang kumislap at lumitaw si Qi. Andy, nasa kailaliman tayo ng Huangxi, alam mo ba kung paano tayo makakaligtas? Tanong ni Lin Feng. Hinatak ni Qi ang mahabang mukha at iniluwa si Qi dahil sa pagkadismaya. Idiot, ang dagat na iyon ay dating larangan ng digmaan. Kahit na ang mga emperador ay hindi maaaring mabuhay dito. Sabi ni Qi, nagulat si Lin Feng. Hindi rin garantisadong makakaligtas ang mga emperador dito. Walang kwentang sigawan ako ngayon. Kailangan mong magmadali at humanap ng solusyon dahil hindi na ako makakatagal pa. Sabi ni Lin Feng. Si Lin Feng ay talagang sumisid sa dagat na iyon sa dalawang dahilan, ang una ay ang palasyo ng kanyang Jade Emperor. Kung wala siyang pagpipilian, pupunta siya sa palasyo at doon magsasanay ng paglilinang. Makakalabas na siya pagkatapos ng ilang taon. Gayunpaman, hindi iyon ang pinakakanais-nais na solusyon. Ang pangalawang dahilan ay ang Qi. Alam niya ang maraming kasanayan at diskarte at maaaring alam niya kung paano siya ililigtas. Gusto mo akong ubusin hanggang kamatayan, hindi ba? Sabi ni Qi kay Lin Feng. Pagkatapos, sinabi niya, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari sa ibabaw. Nakasalubong namin ng ilang pirata, inatake nila ang aming abstruse energy protection layer at ang mapanganib na Qi ng Huangxi ay tumagos sa bangka. Gusto nilang mahuli ang isang babae. Mabilis na sabi ni Lin Feng kay Qi. Bigyan mo pa ako ng mga malabo mong kristal. Ang iba ay nasa kamay ng tadhana. Sabi ni Qi. Ibinigay ni Lin Feng ang lahat ng kanyang malabong kristal na Qi. Wala na siyang natitira ngayon. Nagsimulang gumuhit ng mga marka si Qi sa kanilang paligid, napakalinaw at natatanging mga marka. Ginagamit niya ang lakas ng mga malabo na kristal, ngunit siya ay masyadong mahina. Hindi pa niya kayang iguhit ang mga markang iyon na umaasa sa sarili niyang lakas. Sa sobrang bilis, may lumitaw na liwanag at naging lagusan. Gayunpaman, hindi tumigil si Qi. Ipinagpatuloy niya ang paggamit ng lahat ng mga kristal. Sa loob ng Manyab Tunnel, lumitaw ang isang bagong paraan. Halika! Sigaw ni Qi kay Lin Feng. Sinundan siya ni Lin Feng sa Light Tunnel. Nagtataka siya kung ano ang ginawa ni Qi. Maaari kang maglakad pabalik-balik sa tunnel na iyon, ang maaasahan lang natin ngayon ay makatagpo ng bangka. Ang tunnel na iyon ay hindi ka may aalis sa dagat o sa bahwang. Ang lahat ay nakasalalay sa swerte. Sabi ni Qi. Si Lin Feng ay tanga minsan, tumalon siya sa dagat, gusto ba niyang mamatay? Okay, sana swertehin tayo. Sabi ni Lin Feng. Inis na inis si Qi. Nanatiling kalmado at walang pakialam si Lin Feng. Pinabalik ni Lin Feng si Qi sa Animal Tower at pagkatapos ay itinigil ang paggamit ng kanyang Snowy Illusion Spell. Nagsimula siyang maglakad pabalik-balik sa tunnel na gawa sa mga abstruse energies. Hindi makahinga ng maayos si Lin Feng dahil sa kapal ng abstruse energies. Matagal siyang naglakad pabalik-balik hanggang sa kumalat sa hangin ang mga dagandong. Pagkatapos ay pinataas niya ang lagusan hanggang sa ibabaw. Sa ganoong paraan, mas marami siyang pagkakataon na mapansin. Ang Qi ng dagat ay patuloy na umaagnas sa lagusan ngunit hindi pa maabot si Lin Feng. Tumingin si Lin Feng sa paligid, pakiramdam niya ay napakaliit niya. Sana swertehin ako. Bulong ni Lin Feng. May 3 buwan pa bago magsimula ang proseso ng recruitment ni Emperor Shi at Emperor Yu. Umaasa si Lin Feng na makaalis ang kanyang mga kaibigan sa isla ng Siyam na Dragons at ligtas siyang makalabas. Ang dagat ay napakalawak at si Lin Feng ay nag-iisa doon. Sa kabutihang palad, walang bagyo, kung hindi siya mapoprotektahan ng lagusan ng mas matagal. Ang walang kapantay na Martial God, Unang Yugto. Kabanata 965, Desolate Qi. Ang dagat ng Huang ay napakalawak at ang tanging paraan upang makarating sa lalawigan ng Bahwang ay ang pagtawid sa dagat na iyon. Kahit na maraming mga mandaragat, napakalawak ng dagat kaya bihira pa ring makasalubong ang mga bangka. Sa makatuwid, si Lin Feng ay patuloy na tumatakbo pabalik-balik, naghahanap ng isang bangka. Ang Qi ng dagat ng Huang ay dahan-daang kinakain ang kanyang magaan na lagusan na gawa sa mga abstruse na enerhiya. Tumingin si Lin Feng sa malayo. Nakaramdam siya ng pag-asa. Magiging maswerte ba siya sa pagkakataong ito? Isang banayad na tunog ang kumalat sa hangin. Nakita ni Lin Feng ang isang itim na tuldok sa abot tanaw. Ang silweta ni Lin Feng ay kumikislap habang siya ay gumagalaw patungo sa direksyon. Gayunpaman, ang itim na tuldok ay halos nawala kaagad, ang taong iyon ay mas mabilis kaysa sa kanya. Ang bilis naman. Ito ay dapat na isang hindi kapanipaniwalang cultivator. Isip ni Lin Feng.
Iyon ang itsura ng kapangyarihan. Ang taong iyon ay hindi kailangang umasa sa mga panlabas na kadahilanan, ang uri ng cultivator ay walang takot. Ang kanilang sariling lakas ay sapat na upang tumawid sa dagat. Sinubukan pa rin ni Lin Feng na habulin ng taong iyon. At saka, ang malakas na cultivator na iyon ay tumawid sa dagat ng mag-isa kaya malamang na alam niya ang paligid. Ngunit si Lin Feng ay hindi sapat na mabilis. Nawala ang taong iyon sa abot tanaw at nag-iisa na naman siya. Sa sandaling iyon, nagulat si Lin Feng. Nakita ni Lin Feng ang isang lugar. Ito ay isang isla, mas tiyak. Sana makaligtas ako sa islang iyon. Inihagis ni Lin Feng ang sarili sa direksyon ng isla. Mukhang walang tao sa islang iyon. Ang hangin ay hindi sariwa sa lahat, ngunit ito ay hindi kapanipaniwalang malawak. Walang damo at walang puno. Tila isang isla ng kamatayan. Nawala ang mga ilaw sa paligid niya habang nakatingin siya sa nakakakilabot na tsina na kapalibot sa kanya. Kung nanatili si Lin Feng sa islang iyon na masyadong matagal, ang tsina iyon ay magpapatanda sa kanya sa isang pinabilis na bilis, o baka mapatay pa siya. Lumakad si Lin Feng palayo sa dalampasigan patungo sa isang mas gitnang lugar. Ang tsinang Huangxi ay mas mahina doon. Ngunit sa sandaling iyon, muling lumitaw ang isang tsi mula sa dagat. Anong nangyayari? Nagulat si Lin Feng. Paano magkakaroon ng tsi mula sa Huangxi sa gitna ng isla? Nagtataka siyang tumingin sa paligid. Lumakad si Lin Feng sa direksyon kung saan mas matindi ang tsi. Ang Huangxi Chi na iyon ay nagiging mas dalisay. Sa gitna ng dagat, hindi ganoon kalinis ang Chi, parang polluted. Maaari nitong alisan ng balat ang mga tao at agad silang tumanda. Gayunpaman, ang Chi doon ay hindi pareho, hindi ito mukhang polluted. Ito ay napakatanda at dalisay, at medyo makapangyarihan. Ano Chi iyon? Bakit purong-puro ito? Isip ni Lin Feng. Ayaw niyang makalapit ng sobrang bilis, kaya minabuti niyang maglakad ng dahan-dahan. Ang Chi na iyon ay nagpapatanda sa kanya at nararamdaman ito ni Lin Feng. Higit pa rito, mas tumitindi ang pakiramdam. Sa wakas, natagpuan ni Lin Feng ang pinagmulan ng Chi na malayo sa baybayin. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumibok ng husto ang puso ni Lin Feng. Ano? Siya iyon. Nakita ni Lin Feng ang isang taong nakaupo na nakakrus ang paa at mahinahong nagsasanay ng cultivation. Iyon marahil ang taong nakita ni Lin Feng kanina, ang malakas na cultivator. Ang ilang mga tao ay nagsasanay sa paglilinang sa gitna ng Huangxi. Ang taong iyon ay nagsasanay ng cultivation doon at ginagamit ang chi ng Huangxi para maging kanya ito, gaano kalakas. Isip ni Lin Feng. Nagulat siya nang makita iyon, hindi niya alam na posible pala. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng malalakas at mahinang cultivator. Ang mahihinang cultivator ay natatakot sa dagat. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay dumating doon upang magsanay ng paglilinang. Napansin din ni Lin Feng na may mga puno sa paligid ng cultivator at halos buhay na sila. Dahan-dahan silang lumalaki kasama ang kanyang chi. Anong klaseng puno yan? Isip ni Lin Feng. Kahit na sila ay lumalaki at nagiging mas matanda, sila ay nagiging mas malakas din. Tila sinasadya ng malakas na cultivator. Malamang may layunin ang mga punong iyon. Naisip ni Lin Feng ang mala-demonyong Buddha, ang tatlong buhay na demonyong emperador ay naging parehong Buddha at isang demonyo sa lambak ng kamatayan at nagsanay ng paglilinang sa loob ng maraming siglo. Katulad ba ang ginawa ng malakas na cultivator na iyon? Nagtataka si Lin Feng kung gaano kalakas ang cultivator na iyon. Hindi siya gumagalaw at tumataas ang kanyang chi. Para siyang nag-iisa, si Lin Feng na nakatayo sa tabi niya sa gabing iyon ay wala man lang. Ang ganoong uri ng cultivator ay walang pakialam sa mga makamundong gawain, hanggat ang mga makamundong bagay ay hindi nakakaapekto sa kanya, wala siyang pakialam. Masyadong tumitindi ang chi, nararamdaman pa ni Lin Feng na siya mismo ay tumatanda na. Hindi niya napigil ang umatras at lumayo. Hindi kinaya ni Lin Feng ang chi na ginawa ng malakas na cultivator. Kung ginamit ito ng cultivator na iyon kay Lin Feng ng direkta, hindi magiging mas mahusay si Lin Feng sa paglangoy sa dagat. Nagpunta si Lin Feng ng napakalayo para hindi siya maapektuhan ng chi. Naghihintay lang si Lin Feng na may dumaan na bangka. Nakakainis. May magagawa pa ba siya pansamantala? Naiintindihan ng taong iyon ang chi ng dagat, bakit ako hindi? Kung gagawin ko rin, hindi ba ako makatawid sa dagat nang hindi naaapektuhan ng chi nito? Isip ni Lin Feng. Gaano kaganda ang tumawid sa dagat ng mag-isa. Gayunpaman, sa antas ng kanyang paglilinang, aabutin ito ng maraming taon. Inilabas ni Lin Feng ang kanyang animal tower at pinalabas si Qiyongqi. Bumulong si Qiyongqi, maswerte kang nakahanap ng isla. Swerte. Inis na inis si Lin Feng. Napadpad ako sa islang iyon. Hanggang kailan tayo mananatili dito? Hindi swerte iyon. At saka, nararamdaman ko rin ang chi ng dagat dito, unti-unti akong pinapatay nito. Sinabi ni Qiyongqi, hindi bababasa, ang iyong kamatayan ay hindi magiging kasing sakit ng sa dagat mismo. Wala bang solusyon? Tanong ni Lin Feng. Maghintay ng bangka. Siguro 10 taon, maaaring 100 taon. Kahit na may makilala ka, hindi sila handang kunin ka. Kung naiintindihan ko ang chi ng dagat, maaari ba akong tumawid? Tanong ni Lin Feng. Nagulat si Qiyongqi, naiintindihan mo ba ang chi ng dagat? Sa lakas ng pangalawang layer ng Tianqi.
Si Qiyong Chi ay nakakita ng maraming bagay sa kanyang buhay, kabilang ang mga himala. Nanatili siyang tahimik at tinanong ang kanyang sarili kung posibleng maunawaan ni Lin Feng ang chi ng dagat.